Yo, what is up sa inyo mga master? Kamusta ang lahat? Welcome back again sa ating channel. So sa video na to, pag-uusapan natin itong bagong motorsiklo na nasa harapan natin, itong PCX 160 standard version. Pero bago ang lahat, special shoutout muna kay Sir Harry. Maraming salamat sa pagpayag na makontent itong bago niyang motor. So tulad ng dati mga master, pag-uusapan natin yung mga specs, features, at yung ano nga ba yung napansin ko dito sa motorsiklo na to. Para kahit paano mabigyan ko kayo ng information at idea kung sakaling gusto nyo kumuha ng PCX 160. So umpisa na natin mga master. Alright. Pagdating sa kanyang engine specs, siya ay 4-stroke, 4 valves, single overhead cam na may liquid cooled. ESP equipped na rin siya at may 157cc displacement. Tapos syempre fuel injected na itong motorsiklo na to. Pagdating sa kanyang compression ratio, maximum torque, maximum horsepower, lalagay ko na lang dyan sa screen para mas maintindihan nyo mabuti. So oil capacity nito mga master, siya ay may 900 ml or 0.9 liters. Sa suspension nitong motorsiklo na to mga master, dito sa harap siya ay naka telescopic fork. Pagdating naman dito sa likod, siya ay may twin shock na tinatawag. Sa braking system naman mga master, pagdating dito sa harap, siya ay naka disc brake na may 2-pot caliper. Tapos yung pinakatatak ay Nissin. Dito naman sa likod, siya ay naka disc brake din na may 1-pot caliper. Tulad nung sa harap, ang stock brand nito ay Nissin din. Dito naman tayo sa gulong mga master, no? Ang sukat ng gulong niya dito sa likod ay 130 by 70 by 13. Tubeless na rin yung gulong nito. Tapos ang stock brand niya ay IRC. Dito naman sa harap, siya ay may 110 by 70 by 14. IRC din yung stock brand nitong gulong na to. Pagdating sa compartment ng PCX 160, siya ay may 30 liters. So ang style ng kanyang compartment ay pahaba. Kaya marami ka talagang malalagay na gamit. Sa kanyang headlight mga master, siya ay naka fully LED na. Gayon din yung kanyang signal light at yung kanyang pinaka park light mismo. Dito naman sa kanyang tail light, naka fully LED na rin siya. Gayon din yung kanyang pinaka signal light. Dito naman tayo sa mga pindutan nitong motorsiklo na to. Dito sa kanan, andito yung push button, yung hazard light switch, yung ISS o idling stop system. Dito naman sa kaliwa, low beam at high beam, busina, tapos signal light. Alright. Ito naman tayo sa pinaka panel gauge niya mga master. So naka fully LED na yung pinaka panel gauge nito. Tapos dito sa kaliwang part, makikita nyo pinaka check engine, coolant temperature, battery indicator. Itong part na to, yung signal light, tapos yung high beam. Dito naman sa gitna, makikita nyo yung orasan, fuel gauge, speedometer, average fuel consumption kung gusto nyong i-check kung gaano katakaw or katipid yung motor nyo sa gas. Tapos meron dito trip 1, trip 2. So check natin to. Yan, kung gaano nakalayo yung tinakbo ng motor nyo. Tapos trip 2. Dito naman sa kanang part, makikita nyo yung pinaka sign ng susi kapag malapit sa inyo yung remote. Tapos signal light. Tapos yung A sign na yan, yan naman yung pinaka ISS o idling stop system. So ano nga ba yung purpose ng idling stop system mga master? Ang purpose ng idling system mga master, kapag ka naka-on siya, kapag ka umandar ka, tapos huminto ka within 3 to 5 seconds, kusang mamamatay yung pinakamakina ng motor. Tapos konting piga mo lang na silinyador, bubuhay ulit yung pinakamakina at pwede ka nang tumakbo. So malaking tulong yan mga master para mas lalo maging matipid yung motorsiklo sa konsumo sa gasolina. Sa presyo nitong PCX 160, itong standard version na nasa harapan nyo ay naglalaro sa 133,400. Tapos yung road sync naman ay naglalaro sa 154,900. So malaki yung pinagkaiba nila pagkadating sa specs
Sa color variation naman mga master, pagdating sa standard, ilalagay ko yung tatlong kulay na pwede nyo pagpilian. Tapos yung sa S version naman or road sync, ilalagay ko rin dyan sa screen. So ano pa inaantay natin mga master? Nandito na sa atin yung remote, test drive na natin. Alright, so PCX 160 standard version. So bagong lahat, safety muna natin itong pinaka-remote at baka umuwi tayo ng walang remote. Mahirap naman na. Ito test drive na natin itong mga master, no? Para magkaalaman na. So hindi na sa ating bago itong PCX 160 dahil nakapag-content na tayo ng version 1 nito. Tapos ngayon, version 2 naman yung i-content natin. At kagaya ng dati mga master, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga mapapansin ko dito regarding sa PCX 160. At siguro bibigyan ko na rin kayo ng konting comparison nitong PCX 160 dun sa Aerox version 3 standard version na gamit natin, para mabigyan ko kayo ng mas malinaw na comparison sa dalawa. Number 1 sa listahan natin mga master pagdating sa power and performance netong motorsiklo na to. Given na 160cc displacement or 157 to be exact, no? Expect nyo na mga master na meron tong arangkada at may ibubuga pagdating sa takbuhan. Tapos idagdag nyo pa yung tinatawag nila na ESP Plus or Enhanced Smart Power na meron dito sa makina na to. Para sa mas malakas na power at the same time mas matipid siya sa gas. Kaya para sa akin, pagdating sa power and performance, wala na tayong masasabi dito sa PCX 160 na to. Pangalawa sa listahan natin mga master, syempre yung handling na tinatawag. Kahit sabihin natin na malaki yung katawan nitong PCX 160, hindi siya ganun kabigat unlike sa ibang mga scooter. Tapos idagdag nyo pa, malawak yung kanyang turning radius, kaya pwede nyo siyang isingit-singit sa mga traffic. So handling goods siya sa akin. Pangatlo sa listahan natin mga master, syempre pagdating sa suspension. Regarding sa suspension nito dito sa harap, napaka-responsive nito. Hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot. Kaya kaya niyang umabsorb ng mga minimal na lubak. Pero syempre ibang usapan naman na kapag kayo malalalim na lubak talaga. Tapos isa sa nagustuhan ko dito, yung rear suspension niya sa likod. Kasi mga master, kahit na medyo malambot yung rear suspension niya sa likod, hindi siya ganun katagtag. Unlike doon sa Aerox V3 na gamit natin na as in sobrang tagtag talaga. Kaya kung papipiliin ako sa rear suspension ng V3 at ng PCX 160, dito tayo sa stock rear suspension ng PCX 160. So yan. Pangapat sa listahan natin mga master, syempre usaping preno. Pagdating sa preno nitong PCX 160, siya ay naka-disc brake harap at likod. Itong standard, wala siyang ABS, pero yung road sync na tinatawag or S version ng PCX 160 ay naka-ABS na. Another thing pa mga master na nagustuhan ko dito, yung stock brand ng preno na gamit ng PCX 160 ay Nissin. So kilala na yung brand na yun pagdating sa magandang preno. Kaya para sa akin, all goods ng kanyang preno, no, kahit stock lang. At panghuli mga master, syempre pagdating sa kanyang sitting position, tayo ay naka-upright position dito sa motorsiklo na to. At another thing na nagustuhan ko sa kanya, malawak yung kanyang legroom. Kaya hindi basta-basta tatama yung manibela niya sa ating tuhod. By the way mga master, ang height ko ay 5'8", pero yan, malawak yung legroom niya. Kaya hindi basta-basta tumatama sa kanyang fairings. Tapos isa pa sa nagustuhan ko dito sa motorsiklo na to, malawak yung kanyang tapakan. So pwede kang tumapak ng paganito, pwede kang tumapak ng paganyan, at pwede kang tumapak ng paganyan. So di ba? So meron ka tatlong option pagdating sa tapakan nitong motorsiklo na to. Kaya relax na relax tayo dito sa motorsiklo na to, no? Kahit gamitin natin siya pang long ride, hindi ka basta-basta mangangalay. Gayun din syempre mga master, pagdating sa kanyang upuan, dahil hindi siya ganun katigas, kaya hindi siya ganun kasakit sa puwet, di ba? Tapos idagdag nyo na rin mga master, no, yung grab bar niya dito sa likod. Kaya kung halimbawa meron kang back ride, pwede siya ditong humawak. Kaya mga master, yung mga jowa nyo kapag ka nagtatampo, pag hindi kumapit sa inyo, hindi basta-basta mahulog kasi meron siyang hahawakan dito sa likod.
Ay nako, ang init. By the way mga master, share ko na rin sa inyo yung mga safety features nitong PCX 160. Tulad nung sa version 1, meron pa rin siyang side stand kill switch. Kaya kapag ka nakababa yung side stand mo, hindi mo ma-on yung pinakamakina na ito. Pangalawa naman mga master, tulad sa ibang mga scooter na may safety feature na ganito, hindi mo ma-on yung makina kapag ka hindi mo pinipiga yung pinaka brake lever. Tapos pangatlo mga master, common na sa mga bagong scooter at mga motorcycle ngayon, hindi na po napapatay yung pinaka-ilaw niya. So another safety feature yon para lagi tayong visible sa daan, araw man at gabi. So yun nga mga master, no? Sana nabigyan ko kayo ng malinaw na information at idea pagkadating sa PCX 160 na gamit-gamit natin. So maraming salamat sa salidong suporta, maraming salamat sa tiwala. Enjoy the ride, ride safe, peace yo! Alright, kailangan na natin mag-U-turn mga master. Baka mali tayo, sumibat lang tayo saglit eh. Kailangan na natin bumalik sa trabaho. Sinamantala lang natin tong break time para makontent eh. Yun lang, bye bye!